12 days before Christmas. May nag-doorbell sa gate nila Daniel. Nang lumabas siya ay natanong na lang niya ang papalayong Santa Claus. Isang maliit na kahon ng regalo ang nakita niya sa harap ng gate. Dinampot niya yon at binasa ang nakadikit na card. Ang nakasulat sa card ay, "You're next." Hindi maiwasan ni Sid na kabahan nang makatanggap ng masamang balita mula sa kausap niya sa cellphone. Natagpuan daw si Daniel na nakahantusay sa gate at wala ng buhay. Blanco ang mga pulis kung sino ang salarin. Sa pagkamatay ni Daniel ay hawak pa niya ang regalo ni Santa. Isang kahon na walang laman kundi ang card na nagsasabing, "You're next." Pinuntahan ni Apple ang boyfriend niyang si Sid na may bitbit na namang bagong masamang balita. Patay na rin daw ang kaibigan nilang si Chad. Nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis sa dalawang magkaparehas na krimen habang ang magjowang Apple at Sid ay hindi maiwasang mabalisa sa mga nangyayari nang ang dalawa pa nilang kagrupong namatay ay nasundan ng dalawa pa. Pinipilit ni Apple ang nobyo na umalis na sila sa lugar na yon bago pa man sila isunod ng kung sino mang nasa likod ng krimen. Sa kabila ng galit at kagustuhang makaharap ang kriminal ay napilitang pumayag si Sid para sa kaligtasan nila. Alam niyang ang grupo nila ang target ng mahiwagang Santa Claus na yon na nagbibigay ng regalong kamatayan. Napabalikwas ng bangon si Apple nang makarinig siya ng kalampag sa pinto. Napatingin siya sa orasan at nang madaling lumabas ng silid. Naalala niya ngayon ang usapan nila ni Sid na aalis kaya inakala niyang dumating na ang nobyo para sunduin siya. Agad niyang binuksan ang pinto. Napikla siya ng muntik maapakan ang regalo sa lapag ng pintuan. Naabot pa ng tanaw niya ang Santa Claus na naglalakad palayo. Ang akala niya ay wala na ito. Nagulat na lang siya na bigla itong bumulaga sa harapan niya. Nabitawan na lang ni Sid ang dalang bag nang pagpunta niya sa bahay nila Apple ay nagkakagulo na dahil sa nangyari sa nobya. Hindi na niya ito inabutan ng buhay. Sa loob ng madilim nilang bahay ay matyaga niyang hinintay si Santa Claus. Siya na lang ang natitira sa grupo kaya kahit hindi pa siya nakakatanggap ng regalo ay alam na niyang siya na ang susunod. Kaya naman pinaghandaan na niya ang pagbibigay ng regalo ni Santa. Sa kailaliman ng gabi, iniluwa ng dilim si Santa. Nakikiramdam, marahan ang mga hakbang habang papalapit sa bahay ni Sid na bitbit ang isang sako. Nang nasa harapan na ng pintuan ay kinuha niya mula sa loob ng sako ang isang munting regalo. Tulad sa mga nauna, isa ay yung maliit na kahon na naglalaman ng card na may nakasulat na, "You're next." Maingat na inilapag sa pintuan. Nakayuko pa at hindi pa man tuloy nakakatayo si Santa mula sa paglalapag ng regalo nang biglang bumukas ang pintuan. Bumungad si Sid na may hawak na baril. Itinutok sa sentido ni Santa. Nangaasar ang tawang sinabi ni Sid na hindi siya matutulad sa nobya at mga kaibigan niya. Nangaasar din ang tawang sumagot ni Santa ng, "You wish." Sabay kagat sa kamay ni Sid na may hawak ng baril. Napasigaw si Sid nang halos maputol ang kamay niya sa pagkagat ni Santa. Mabilis siyang ginapangan ng kakatuwang takot nang malinaw na makita ang mukha ni Santa. Isa pala itong aswang. Ani Santa, inihuli talaga niya sa listahan si Sid dahil ito ang leader ng grupong nagpahirap at pumatay sa nag-iisa niyang anak na si Katrina. Si Katrina ay anak niya sa isang normal na tao. Inilihim lang nila na muhay ang mag-ina niya ng normal habang siya ay pasulpot-sulpot at pakubling ginagampanan ang pagiging ama niya. Palihim na binibigyan ng pagkain at pera ang noon ay bata pang si Katrina. Patagurin niyang kinukumusta. Nauunawaan niya na hindi siya ginustong makasama ng nanay ni Katrina nang malaman na isa siyang aswang, kaya ganun ang naging setup nila. Malaki ang naging sakripisyo niya bilang ama dahil isinilang siyang aswang, pero hindi siya papayag na basta na lang mawala ang kanyang anak nang hindi nakakamit ang katarungan. Bigla namang bumalik sa alaala ni Sid ang dalaga na pagkatuwaan nila sa ilog nung kasalukuyan silang nasa ilalim ng alak at ipinagbabawal na gamot. Padaanon si Katrina nang hatakin niya, itinulak sa ilog. Doon sa alitan nilang ginamit ng mga kagrupo niya habang ang nobya niyang si Apple
ay masaya pang nanonood sa pagitan ng paghit-hit ng yosi. Nahuli na ng dating noon ang aswang na ama ni Katrina. Nakaalis na ang grupo. Habang naiwang walang buhay ang dalaga, isinumpa niyang mananagot sa talim ng mga pangil at kuko niya ang may sala. At ngayon ngang bisperas ng Pasko, ang katapusan ng pagbibigay ng regalo ng Santang Aswang. Ang huling katagang narinig niya kay Sid ay ang salitang patawad. Ngunit huli na naibaon na niya sa leeg nito ang mahaba at matalim niyang kuko. Nang bumagsak si Sid ay isang kaibigang pulis ni Santa Claus ang dumating at siyang naglinis ng mga ebidensya. Mula roon ay dumiretso si Santa Aswang sa puntod ng kanyang anak na si Katrina at ibinalitang naipigay na niya ang katarungan para sa pagkamatay nito. Hindi man sila magkita sa langit ay masaya na siyang naipaghiganti niya ang anak. Narito na po ang ating pa-shoutout for today's story. Catherine M. Andes from Oriental Mindoro. June Gonzaga from Cainta Rizal. Mara Ariem from Masbate City. Jenny Sagraf from Rodriguez Rizal. Maria Lourdes Nercua from Cainta Rizal. Mary Ann Abenoja Morano from Carmen Davao del Norte. Hyvie V. Langit from Pampanga and Laarni de Guzman Mendeja. Maraming salamat po sa mga nagpa-shoutout at sa lahat ng mga magbabasa at makikinig ng story na to. Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless us all.